Driver ka ba? Delivery rider? Field sales agent? O kahit anong trabaho na palaging nasa labas ng opisina? Maraming manggagawa ang hindi nalalaman na may karapatan sila at maraming employer ang gumagamit ng maling dahilan para hindi ito ibigay. Pag-usapan natin ang kasong Autobus Transport Systems Incorporated versus Bautista GR number 156367 decided on May 16, 2005. Ako po si Attorney Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2020, binago ng Korte Suprema. Si Bautista ay driver-conductor ng Autobus Transport Systems. Ang ruta niya ay mahabang biyahe, Manila to Tuguegarao, Baguio to Tuguegarao, at Manila to Tabuk. Ang bayad sa kanya, commission basis, 7% ng gross income per travel. Kalaunan, nagkaroon ng kaso tungkol sa kanyang employment at isa sa naging issue ay ang kanyang entitlement sa Service Incentive Leave Pay. Dalawang sinabi ng employer. Una, hindi raw siya entitled dahil commission basis ang sahod niya. Pangalawa, driver daw siya na palaging nasa labas, kaya field personnel daw siya. At ang field personnel ay exempted sa Service Incentive Leave. Ang parehong argument hindi tinanggap ng Supreme Court. Una, dahil hindi automatic na walang benefits ang commission-based employee. Hindi sinasabi ng labor code na kapag commission basis ka, wala ka ng karapatang magkaroon ng leave. Ang commission basis ay paraan ng pagbabayad. Hindi ito dahilan para alisin ang iyong mga karapatan bilang empleyado. Pangalawa, hindi lahat ng nasa labas ng opisina ay field personnel under the law. Ito ang mahalagang tanong na dapat nating sagutin. Kaya bang malaman o bantayan ng employer ang aktwal na oras ng trabaho ng isang tao na may reasonable certainty? Kung oo, hindi ka field personnel under the law. Sa kaso ni Bautista, kahit nasa biyahe siya, malinaw na may supervision ng employer sa kanya. Meron siyang fixed routes, may dispatchers, may required departure and arrival times, may inspector sa strategic locations, may punch tickets at conductor reports. Meron ding depot controls. Ibig sabihin, kayang malaman ng employer ang kanyang oras ng trabaho at performance. Dahil dito, hindi field personnel si Bautista at entitled siya sa Service Incentive Leave Pay. Tatlong mahalagang aral mula sa kasong ito ang dapat nating tandaan. Una, commission basis does not automatically mean no labor benefits. Ang paraan ng iyong sahod ay hindi nag-aalis ng iyong karapatan bilang empleyado. Pangalawa, hindi lahat ng nasa field o biyahe ay field personnel under the law. Ang test ay hindi ang location kung saan ka nagtatrabaho. Ang test ay ang supervision at determinability ng work hours. Ikatlo, kung kaya ng employer na bantayan ang iyong oras ng trabaho ng may reasonable certainty, malamang na entitled ka pa rin sa Service Incentive Leave. May isa ring mahalagang punto sa kasong ito, ang tinatawag natin na prescriptive period. Ang Service Incentive Leave mo, may dalawang pwedeng mangyari. Pwede mong gamitin habang nagtatrabaho ka, o kung hindi mo nagamit, hindi ito basta mawawala. Pwede itong i-convert sa pera pagkatapos ng iyong trabaho. Ngayon, doon papasok ang prescriptive period. Ang 3 taon na prescriptive period. Hindi ito nagsisimula sa araw na hindi mo nagamit ang leave. Nagsisimula ito sa araw na umalis ka sa trabaho at hindi ka pa rin binabayaran ng katumbas na halaga ng leave mo. Yan ang start. Yun ang araw na nag-start ang ticking ng 3 taon.
Sa kaso ni Bautista, hindi siya binayaran nang matapos ang kanyang employment. Nag-file siya ng complaint 1 month after the dismissal. Kaya pasok pa ang claim niya para sa service incentive leave. Valid pa rin ito. Ini-denied ng Supreme Court ang petition ng auto boss. Ini-affirm ng korte ang desisyon ng lower courts. Entitled si Bautista sa Service Incentive Leave Pay. Ang bottom line, hindi sapat na sabihin ng employer na commission basis ka para alisin ang karapatang ito. Hindi rin automatic na field personnel ang driver o manggagawa dahil nasa labas ito ng opisina. Ang tanong palagi ay kaya bang ma-determine ng employer ang iyong actual work hours? Kung oo, maaaring entitled ka pa rin sa Service Incentive Leave Pay. Kung driver ka, delivery rider o may katrabaho o mahal sa buhay na ganito ang sitwasyon, i-share mo ang video na to. Baka kailangan nila itong malaman. This video is for general legal information only and does not constitute legal advice. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.